Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Tubalas Lapas. Kakapi mo. Kabalilig si Senadora Amy Marcos. Mientras tanto, karakterikot na Sabado, September 28, kan magpanosman ipahayag si Senadora Amy. Nagaling sabihon, matindog siyang solo sa pabuton na eleksyon asin day mabali sa alyansa kang administrasyon. O badyo sa mga motorista, may oras pa, pwede pa magkarga ng para barato pa. Enot naldaw kang Oktubre, ngunya na Martes, liwat na marangkaw ang presyo ka mga produktong petrolyo. Sa magkasaroy na abiso ka mga kumpanya ng petrolyo, 45 centimos ang ilalangkaw kan kada litro kan gasolina, 90 centimos sa kada litro kan krudo, 30 centimos man sa kerosene o gas. Ang paglangkaw ka mga presyo, resultado kan day siguradong supply kang petrolyo, uliman kang pagalakan sitwasyon sa Middle East, pagluya kang pangay po sa Europa, asin ang kondisyon kang imbentaryo kang petrolyo duman sa Estados Unidos. Karakteriko na Martes, September 24, nag-angat man ang presyo kang gasolina in 1.20 centimos sa krudo, mientras tantong mantinidos man ang presyo kan gas. Alas 5:10 ang oras yata ngunyan, antabayanan po ang mga report magaling sa mga pagriba sa luwas at yan. Paragos man ang pagbabakan approval as in trust ratings ni Vice President Sara Duterte na pwede subot na isumpay sa mga kontrobersiyang kinakasabit ang kani. Sa gribong pahayag sorbikan na Publicos Asia pon September 15 sundong September 19, puminagsak sa 40% ang approval rating kan Vice Presidente sa ikinawang quarter kan taon pagali sa 41% sa nakalis na quarter. Nabawasan man ning 8 puntos ang trust rating kani pagali sa 41%, pasiring sa 33%. Nagkatara sa kontrobersya na kinakampang kang Vice Presidente Joan maparepit sa confidential fund. Kakapi Network News. Mientras tanto mga tugag, ipinangkapunan ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa United Nations General Assembly sa New York, duman sa Amerika, ang mga reforma sa multilateralismo na kaning masimbagan ang mga pangkinaban na krisis asin makamta ng mga katuyuan kani pasiring sa pag-asenso. Sa sayang payag, inutro kani ang pagkapudan ka mga lider kan maribibang nasyon na iripaso ang agenda kang UN kasunod kang pag-adaptar sa Pact for the Future na nakatutok sa paglaban sa mga isyu aron kang pagbabago kang klima kariribukan sa Ukraine, Gaza, asin Sudan. Dahil pagkakapantay asin iba pa. Sinabit pa ni Manalo ang pusog na promesa kang Pilipinas sa international law. Asin tinuman doon ang importansya kang UN sa pagtulod kang katurinungan urug na sa riyon kang Asia Pasipiko. Siriman, ang nagpaparagos na posisyon kang Pilipinas dapit sa West Philippine Sea na nakasusog sa UN Charter asin Manila Declaration on the peaceful resolution of disputes asin paghurot kang sovereign rights asin jurisdiction kani sa South China Sea. Daiban pigligawan ka sekretaryo sa sayang pagdaram ang pangapunan sa mga asinsadong nasyon na utubon ang said na mga climate commitment na nakaparaban sa UN Climate Change Convention asin Paris Agreement. Apor sa pagpartisipar sa high-level meetings sa UNGA, nagkaperang bilateral meetings man ang ginibon ni Sekretary Manalo kay banan ng mga leader halis sa 46 na nasyon kabali ang Nepal, Estonia, Madagascar, Latvia, Bhutan, Turkmenistan, Nicaragua, asing kadakol na iba pa.
13 minutos makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Mientras tanto, kinumpirma ni Senadora Amy Marcos na nag-withdraw mananggan siya sa administrasyon slate kan sa entugan na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga madalagan sa 2025 midterm election. Alagad piglidaw kang presidential sister. Nagkalas naman siya sa administrasyon slate kan Presidente, alagad madalagan siya sa pagkasenador. Inako pa man ni Senador Amy na kinonsidera niya sa desisyon ni ang sayang sitwasyon kung saan bistado siyang dayupot na amiga ni Vice President Sara Duterte. Ipinahayag ng Senadora, pinipili niya baging independent sa babot na eleksyon, ulita habon niyang maglado sa sarong partido. Sa sarong sektor o dawa isay na personalidad, asin para sa iyang kakampisara, siya sa namanwang Pilipino. Sa sili na pagi, libre niyang makaulay ang gabos na partido, asin mas gusto niyang magserbing tangway para magkanuparan asin magkaulay ang mga partido o ang mga miyembro na di nagkakasundo. Dagdag pa ni Senador Amy, habon niyang mabugtak sa alanganin ang sayantugang asin makakulog pa ni mga amigo, kaya pigmaray niyang magtindog asin mag-ikot na solo dawa dipisil para sa iya. Sa iba pang details ka mga baretan dyan tungkol dyan sa Lado National pa magkinaray mga tugang. Sarong sanit na aeroplano sa Basco Airport, duman sa Batanes, ang nagkararapak huliban sa grabing kusog kanduros darakang bagyong si Julian. Mailing sa Facebook video na pigeras kan sarong netizen, on particularmente ni Batanes Governor Marilo Caigo, ang pagtama kang bagyong Julian sa side ng lugar. Sigun sa Pag-asa, bantinido ang signal number 4 sa Batanes, huliban sa pwedeng pagkusugpan ni Julian bilang super typhoon Kasubanggi, September 30. Sa iba pa nitales ka mga baretan dyan kung yung mga tuga, mga baretan pa magrari sa Lado National. Tinawan doon ni Senate President Francis G. Escudero na maging issue ang digan na aspeto maparapit sa mga pigbuyagyag kan Chinese spy na si Xi Jiang. Nasiring man subot kan na kaparehas man subot niyang spy na si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Sigun kay Escudero, dahil masabi kung dapat pagtubudan ang mga pigbulgar ni si Jiang, alagad lauman na maging problema ini sa rarom kan presenting Lekan Pilipinas. Sigun sa iya, sa Lekan Nasyon, ani sa imang testigo na may pahayag laban sa sarong akusado, dapat matawarin pagkakataon na makwestiyon kan akusado ang nag-aakusar para mapatunayan kung totoo bako ang mga sinasabi kani. Alagad, marumaram subot na makros-examine si Jiang. Hulitay ni may umansarasyon asin ini nasa kustodiya kan Thailand. Dahil man sakop kan Senado ang pagpawaapod kan testigo sa ibang nasyon asin kay pon man ini mag-agi sa counterpart kan Department of Foreign Affairs sa Thailand, kaya lauman maging komplikado ang proseso pero sa kay pon man ini mag-agi sa gobyerno kan Thailand asin hagadon man sa saindang korte. Ipinapabaya naman ni Escudero sa prosecution asin mga abogado kung ano ang dapat na kaso kay Guo hali sa pigbulgar kan spy na si Jiang. Alas 5:17 ang oras kunyan mga tugang. Sa iba pa nitales ka mga bareta, sa ibong kansayang kondisyon asin helang sa kanser, plano mangkinari ni Dr. Willie Ong na dumanagan sa senatorial race sa 2025 midterm election. Mismong si Dr. Willie ang nag-anunsyar kani sa sayang Facebook Live. Sigun ki Dr. Willie, nag-ibon niya na ang mga papeles para sa sayang kandidatura asin na ipanotaryo na ang mga ini. Ang sayang misis na si Dr. Lisa ang masubiter kan sayang Certificate of Candidacy sa Biyerkules, Oktubre 2 sa Commission on Elections. Ipinahayag ng doktor na madalagan siya dawa mayong pondo o padrino tangan ipahiling na tunay ang Diyos asing kayang gumana sa eleksyon. Matanda si Dr. Willie Ong na sarong bistadong Dr. Vlogger, dati nang nagdalagan sa pagka-vice presidente kan 2022 elections
katandem ana daog na presidential candidate na si dating Balino Mayor Isko Moreno alagad day pigswerteng gumana. Di para nahaloy, pigbuyag niya na siya may sarcoma cancer na pwede niyang nakuha ulis sa stress na sinapo kan dumalagan sa eleksyon at simpresente pang nagpapaserarom sa magkakaligong pagbulong. Oras ko niya matugan, 19 makalampas ang oras na alas 5. Kakampi Network News Network News. Pareta ko niyan halis sa luwas. Team 1 Pasakaw, preparado na para sa filing kan sa idang Certificate of Candidacy. Pareta ko hali ki Mike Rabito. Mike. Pinagapahayagan ni board member ninyo Taiko kan Banwaan Pasakaw Camarines Sur ang magbabalik na alkalde kan Banwaan na preparado na ang sa indang grupo sa Team 1 na Pasakaw yan matapos ang pinagibo nga pag-urulay kasudma kan sa iyang mga coordinator. Pero nagpaplano po ang Team 1 Pasakaw sa Pizza 3 po sa Thursday para ready na po kami para sa pagsumitan ka sa muyang CEOs. Parte kan naging mga pahayag ni board member ninyo Taiko kan Banwaan na Pasakaw Camarines Sur magiging katandem kan nasambit na board member iyo si incumbent Mayor George Bengua na madalaga na como vice-alkalde sa lindong kan Timuan sa Banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga nagparisro konsain na last day sa Kamara nakipagsusuan sa Comelec Naga, may man ang ginibong cut-off kan Comelec sa mga nakapila. Balita haliki Maiko Garcia. Ang eksena sa Comelec office kan Siyudad Naga kasugma parehas man kaman nakaaging registration period na kung suarin last day sa kaman halabaon ng pila. Haloy nang nagpatanid ang election officer na si Atty. Michael Julia na day nahalato ng huring bulan bago pa magdesidir na asikasuho ng pagpaparehistro, change of voting address, reactivation, kasi iba pang serbisyong itinatao como registration period. Sinabi nito kayo na doble hanggang triple ang effort dinda kansay ng mga staff lalo na sa huring mga local registration. Alagad, kasugma nagpakat off sindaning amay alas 3 in pagkapon dangan si mga natatadang nakapila na sana ang sindantig entertain sa paagi kang pagtataw ng mga numbers. Dagdag pa ni Julia na kumpara kay ito, grabe na nga ni ang ginigibong esperso kang Comelec Central Office sa registration. Araw kapag kondusir ng satellite as in mall registrations, pati naman ang primerong Register Anywhere program. Uminabot man sa lampas 300 Gs na registran sa indang na record kasugma na alagad ang gabos ipapasayraron pa sa approval kang Election Registration Board. Dagdag na bareta sa lado lokal. Ito po si SMG, Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:21 ang oras siya tungkol yan sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal. Posible magpasiring sa Thailand ang mga kongresistang namamayo sa House Quad Committee para kaulayon. Ang nagpapabistong Chinese spy na si Xi Xijiang. Sigun ki Quad Committee Overall Chairman na si Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers, ang sinambit ng lakdang sa ilang dapat uurayan. Ibirahay ni Barbers, katuwin kasi ng plano na babusisi ang mga pigbuyagyag ni Xi siring niya ispiya ang China si dating Banban Mayor Alice Go na inapod niyang Guwaping. Alagan sinambit ni Barbers na mayong kasiguruhan na tutugutan sinakan tayo authorities na makahampangan asin makaulay si Xi. Uli man kani, inaalok ni Barbers ang mga magkakarigong ahensya arog kang Philippine National Police, Department of Justice o kaya man mga opisyal kang ibhana na makipag-ulay sa silang counterpart sa Thailand. Tangaling makuanan ning testimonya si Xi na makakatabang sa investigasyon na laban ki Mayor o dating Mayor Alice Go. Mientras tanto, pinawang kang Commission on Elections ng autorisasyon ng mga regional offices sa Northern Luzon na apektado kang bagyong Julian. Tangaling i-extender ang deadline kang voter registration sa ilang lugar. Sigun kay Comelec Chairman George Irwin Garcia,
Dapat kuta matapos na ang panahon kang registrasyon para sa 2025 national as in local elections kasubang Lunes, September 30. Aragad, nagdesisyon sindang i-extend ang deadline ini sa nagkapirang lugar, partikularmente sa Northern Luzon, uliban sa pagtama kan Bagyo. Ibinahig ni Garcia na nasa diskresyon na ka mga regional offices kung dahil pagkapanagos ang registrasyon kasugma asin invest i-reset ini sa ibang aldaw. Pwede man sumot gibon ini ngunya ng Martes, Oktubre 1, alagad masasabay man sa enot na aldaw kan pagsusunod o pagpaplansar ng certificate of candidacy kan mga kandidato sa midterm election. Enot naman sinabi kang Comelec na dahil napapanabaon pa ang voters registration. Mientras tanto, ang filing kang COC para sa 2025 national and local elections maarangkada pungunya na aldaw, Oktubre 1, asin matapos sa Oktubre 8. Tinanggal na sa pwesto ang dalawang pulis sa ginigibong kiraray na pagbubukas kang kaso sa paggadan kay retired General asin dating Philippine Charity Subsistence Office Board Secretary Wesley Barayuga. Sa ginibong press briefing, duman sa Kampo Krami kasugma, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jane Fajardo, hinali na sa ilang pwesto sinda Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza asin Police Colonel Hector Grijaldo Jr. Pareho na kalistino sa Philippine Drug Enforcement Group. Nangunyan, anas ibinugtag sa Personnel Holding and Accounting Unit. Si Mendoza nagtistigo sa Quad Committee kang Kamara. Karakterikod na Biyernes kung saan isinabit niya si dating PCSO General Barger Royena Garma at si Dapolcom Commissioner Edelberto Leonardo sa paggadaan kay Barayuga. Mientras tantong si Grihal Buman, ang dating hepe kan Mandarayong Pulis, kampanaon na nagadaan si Barayuga. Apor kayan, ipapabod man kan CID si Mendoza, asin sinasabi kaning informant na si Nelson Mariano. Sarong tinanggal na pulis, tanganing magtauning sinumpa na pahayag, manungod sa mga sinabi sa pagdangog. Sigun pa kay Fajardo, pigsugo naman ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, na mayong sasantuhon kung isay ang matutumbok kan kaso, asin sasangatan ang dapat na makasuhan. Siniguro pa ni Marbil sa publiko, asin sa pamilya, napapanimbangon nila ang tunay na may sala sa paggadan kay Barayuga na mayong kinakatakutan o pinapaboran. Batandaan si Barayuga, pinadil lunad kan sang SUV kanang motorsiklong sospek sa kalawaan kang Shoe Boulevard sa Mandaluyong City kanang terikod na Hulyo 30 taon 2020. Mientras tanto, pigdigan naman si Senador Christopher Lawrence Bongo ang akusasyon na aram niya ang motibo sa paggadan kay Barayuga alagad nagtulinong sa naman subotili. Sa hearing kang Quad Committee, kang Biyernes, sinabi ni dating PCSO Chairperson Anselmo Simeon pinili na ipinaaram kani Go asin dating Chief Presidential Legal Counsel Jesus Melchor Kitain ang posibleng motibo sa paggadan asin kung say ang posibleng nasa likod kan sinambit ng paglilikidar. Alas 5:26, balikan ta mga bareta hali sa lawas. Sarong parapadyak, arestado, huli sa illegal na droga, duman sa Baaw ni Ubato. Pau Camarines Sur, Bareta Haliki, Junel Cuba. Junel. Tayo nakakalpara sa kamotyan ng mga autoridad na sarong tulad na ipinagpapangalas na kulong na sarong parapadyak dyan sa Parsik na Banuan dyan Pau Camarines Sur. Na ini ipasayrarom sa drug bypass operation ang mga miyembro ng Philippine National Police sa Pagimankan Municipal Drug Enforcement Unit ng PAO PNP alas 3 bigyan na pagkahapon kan isa dito ang drug bypass operation laban sa suspect na pinagkatistong si Gibson 44 anyos residentes na Zona 5 barangay na San Nicolas PAO Camarines Sur. Anda nasambit ng suspect na pinagpasayraron sa bypass operation sa sinambit ng barangay kana mga autoridad sarong pulis na miyembro kan drug enforcement unit iyorang sa ginsabi na crucial fire bumigasal ng sarong plastic sa siya may laog ni na siya sa suspect sa kandidat na 500 pesos matapos kanda sinambit ng rebedayan ng kwarta ang ilmada ni na ITIM. Nagsinyal na ada police pusher buyer sa iyang
mga tagiriba na tulos man na nagaruluwasan da nadakupa anda nasambit ng suspect asin na pinagkapusasan na saka ipinag-search anda sa iyang lawasa nato apa sa mga miyembros sa PNP sa iyang posisyon na iyo ang limapang plastic sa siya na may laog ni na siya po asin nabawi mahanda ang kandidat na 500 pesos bilang iyo ang gribong drug bypass money ang suspect pinagbasahan sa iyang mga derecho basa demanda sa konstitusyon kan Republika ng Pilipinas pinagdarayhi sa parte mismo kan RHU tanganing ikay kami na mayong manda ada pamada na pagpukulog sa lawas na suspect ni Aristaronda anda suspektado nakakulong na niya anda sa hipaturat ng pulisya sa Banwaan ng Bao Kabarditura ngunit na pagkaaga isasangat ang kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa suspektado para sa Kakampi Network News General Riva Pagambino. Kakampi Network News. Thank you, Junel, kasi mong report na yan sa iba pang detalles ka mga bareta ko dyan sa Senado Nacional mga tugam. Sinisiguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatutok siya sa epekto ng bagyong Julian, bentras nagatama sa Northern Luzon. Sa pagtawag ng Presidente sa pagmariwas ng 4,663 na Certificate of Condonation and Release of Mortgage sa mga agrarian reform beneficiaries sa Paniki, Tarlac, sinabi kaning preparado ng gobyerno na mag-alalay sa mga biktima kang bagyo. Pinapaginumduman ng Presidente ang mga Filipino na maglikay ang gabos sa taho kang pagtama kan sinambit ng kalamidad. Sa report kang pag-asa naging super typhoon na ang bagyong si Julian. Mientras tanto, sa katakod na bareta mga tugang, sa pinakahuli man na buletin kang pag-asa, alas 5 ngunyan, lalo pang kuminusog ang bagyong Julian na naging super typhoon. Alagad ini nagduluya ang pagiro. Sa pinakauling report, huling nasiripan ang sentro kang bagyo. Sa distansya 205 kilometros west kan Itbayat, Batanes. Daradara kaniyang kusog na duros na 180 kilometros kada oras. Artin sa tao, asinan sa pagrapado sa kung sa 230 kilometros kada oras. Ini nag-abante sa direksyon kan west-north-westward. Mientras tanto, Baragos mag-aralin na kabandera ang tropical cyclone signal number 2 sa mga lugar kan Batanes, Babuyan Island, northern portion kan Ilocos Norte, northern portion kan mainland Prasides, Claveria, Sanchez, gamos din naman sa may parte kan Batanes. Mientras tanto, number 1 sa nagkapira lugar kang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, asin nagkapirang lugar sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, asin porsyon kan Aurora. Mientras tanto, Baragos mag-araray madranin na makusog na bagunas ng uran ang sinabit ng bagyo sa mga apektadong probinsya o lugar sa Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:32 din pag-aaga. Mapadago sa mga bareta sa Kakampi Network News at yan, ngunyang pong October 1, 2024. Aldon na Martes, uy, duman sa mga file ka sa mga COC, ha? Mag-asikaso na kamo, lalo na si mga gustong mainot, si mga desidido na aprobitsaran ang primerong pag-arangkada kan filing kan Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Si mga pasekretong ma-file ay yan ang mga daindo ibuto ta habong maarama na sila kandidato. Ano do kita may mga makandidato habong maarama na sila kandidato. Ini ang dapat dindong dai burutuhan tayan po dai mga desidido. Babalik kami at yan sa mga bareta na antabayaran sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network
Network News. Network News. Tuganas, lapas, kakapi mo. Oras ko niya matugang alas 5:42 din pagka-morning. Tuganas, lapas, kakapi mo. Oy, good morning mga sa mga nakantabay sa mo sa FB Live. Ay, bang kamong lugar ko niyan na thank you kasi pagkantabay. Balik kita sa mga bareta ko niyan sa Lado Nacional, binanatan kan Migrante International. Ang bagol bulan na pag-evakuar kang gobyerno sa mga Pilipinong naipit sa giyera duman sa Lebanon. Sigun ki Juara Concepcion, presidente kan Migrante, kadakol na Pinoy sa Lebanon, anang nangapudan in tulos na repatriation, alagad bayong aksyon ng gobyerno. Nagkapara sa mga Pinoy sa Lebanon, nakikimahirak ng makapuli sa Pilipinas, huli sa mismong pinagkatrabuhan na ninda, nagbabagsak ang mga bomba kang Israel, alagad padipisilan manggaray ang proseso. Nakikimahirak man ang mga Migrante International sa gabos na ahensya kang gobyerno, natawan sindaling atensyon. Sarong Pinay household workers sa Beirut, sa Lebanon, ang duwang beses nag-fill up ng form para sa repatriation, alagad sagun-sagun yan na mayong nangyari. Sabi ka ni, kadakol na overseas Filipino workers, anday ibinabali kan sa idang employer sa pag-evakuar, oras sunod-sunod na ang pagbagsak nin mga usataw kan sunod-sunod na pagbagsak nin bomba sa saindang lugar. Mientras tanto, grabe ang paghinayang ni Commission on Election Chairman George Irwin Garcia sa mga individual na day nakahabol kasugma sa huring aldaw kang voters registration para sa panangadang na 2025 midterm elections. Sa sarong pahayag, tinawando ni Garcia, dapat inaprobinsara na kan mga ini ang pagkakataon na pagparehistro para makaboto sa masunod na pinilian. Kabali man ini ang pagpare-activate kan sa ng voter registration as in transfer of registration. Enot naman na sinabi ni Garcia na dahil na i-extender pa ang voters registration apuran sila sa mga tinamaan kang bagyong Julian. Patandaan, pinaunrahan kan na Comelec ang pagkapalaba sa voters registration sa Gudmunyan Aldaw para matawanan o kasugma para matawanan ng bastante panahon ang mga botante. Asin na abuso na kung ini-extender pa. Sa datos kang Comelec, abuton sa 6,442,112 ang mga nag-apply para magparehistro. Subalikat manig lampas sa 3 milyon ang nagparehistro bilang bagong botante, mientras tantong kalkuladong 100,000 ang na-reactivate na botante. Pisuko na kan Department of Agriculture ang temporary ban para sa importasyon kan domestic as in wild birds gikan sa France. Inisigun mismo kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. patapos makumpirmar na ang European country punpa kang bulan ng Agosto igwang outbreak kang avian influenza. Sa pinaluwas na Memorandum Order 43 Secretary Laurel, ang import ban nakaparaman sa shipments kan live poultry products as in byproducts kabali na ang day-old chicks as in semen. Ito tama na pig-report kan France sa World Organization on Animal Health ang outbreak kang high pathogenicity avian influenza sa Saint Malo sa France kan August 7, 2024. Oras siya itong kanyang matugang alas 5:40 ni pagkaga. Balikan ta mga report halis sa mga pagiliban niya sa luwas. Network News. Network News. Linyada ni dating Vice Presidente Leonel Robredo Sanaga para sa 2025 eleksyon. Day pa nabibilog. Una ko, yanong sir nakasugma. Balita halikin, Maiko Garcia. Maiko. Sa Facebook post kang City Population and Nutrition Officer na si Ray Anrentoy ka nagtalikod na Setyembre 25, sinabi na tulong aldaw na sana tapos na ang selection process. Alagad pang anom ng aldaw, mayo pa ng deklarasyon. Sa satuyang pagkikiumapot sa sarong staff ni dating VP Lenny, day pasubot na bibilog ang line-up kang bagong team nagahuli sa rason na day naman tig-disclose sa satuya. Alagad sa satuyang nakuha ang impormasyon, igwa ng siguradong anom na konsyal, igwa nga ng incumbent na delikadong day makakalaog, bangad mayo pa ning napipiling vice mayor, at makakabali sa proseso, nakaulay manoday, alagad parisaw ng maray,
na delikadong day mapili uli sa sobrang kabitera na ipinapost nila sa social media. Ngunya na primerong aldaw kang filing of Certificate of Candidacy, alagad si time frame na dapat katapusan kang Septembre, igwa na dapat mabibilog na linyada, hinahalat pa sagkod sa ngunyan. Dagdag na bareta sa Lado Lokal. Ito po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, matugang sarong aki nako ang lamos sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Baritang yan halik kay Mike Rabito. Mike. Mayok nanin buhay kan matagbuan dyan sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur nagpapataw-pataw na lawas kan sarong 8 anyos na aking lalaki kan mahiling ini kan mga autoridad sa report gikan sa PNP Libmanan pasado alas 5:30 nin maagahon kasudma duman sa zona 7 barangay Takban Libmanan Camarines Sur kan mahiling subot kan sarong barangay Tanod ang lawas kan sarong 8 anyos na aking lalaki na nagpapataw-pataw sa salog kang nasambit na nga barangay. Sigon na sa ina kan biktima, ang sa iyang aki ang nawara kan aldaw ng Domingo na matapos magkawat ng basketball sa barangay Poblasyon. Pasado alas 2 nin hapon sa buot, kan ini anhuring mahiling. Alagad alas 10 na nin matanga, kan aldaw ng Domingo, kan magluwas ang lawas kani sa nasambit na nga salog. Ang biktima, ang tulos pinagdara sa ospital, alagad ini, ang pinagdeklarang dead on arrival kan mga doktor. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, kakampi mo. Mientras tanto, sarong 60 anyos, nairido sa sarong aksidente sa trapiko dyan sa Bula, Camarines Sur. Barita halik kay Junel Cuba. Junel. Erido ang sarong senior citizen na matapos na ini ang magkaiguan ng traffic accident dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Ang incident nangyari bandang alas 6:25 nin pagkaaga sa Maharlika Highway sa Zona 6, Barangay Pawili, Bula, Camarines Sur. And investigasyon kan mga autoridad nagluluwas na ada sarong senior citizen na babae 60 anyos dai panabibisto sa kuda ngunyanda iniyo anda sinasabing nakasulot nin sarong itom nasando asin nakashort ni na puti, nakachinilas. Sinasabi sa impormasyon namantang ana biktima nga 60 anyos na babae ada pabalyuhon sa crossing kanda tinampukan na Bula, Camarines Sur kanda biglang suminulpot ang nag-aarurot na sarong Nissan Urban iniyo ang pinagmamaniyuman kan sarong nagangaran na Edwin 67 anyos kan Barangay Tabuco, Naga City. Ini pasiringon duman sa Banwaan kan Pilik, Camarines Sur hali dyan sa syudad kan na Iriga. Anda sinambit ng sospetsado. Anda sinasabing nabudalan na ang pabalyuhon na senior citizen na babae na sagkod nyo niyan dai panabibisto. Ini nagsapo ni na manlain-lain na tama sa manlain-lain na partikan sa iyang lawas. And medical team kan MDRRMO duman sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur tulos man na nagrespondi sa lugar kan pinangyarihan kan insidente asin na piga dara sa Bicol Medical Center anasambit na nga biktima na nasagkod ngunyan nakakonfine sa ospital. Ada suspek kaput ngunyan kan mga miyembros kan Philippine National Police duman sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Sagkod ngunyan inaaram pa kanda PNP kung si Isay ang pangaran ka nasambit ng biktima. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang 9 minutos antes alas 6 ng pagaga. Balikan tali ba panitales ka mga baretang kunyan sa Senado Nasional. Ipinapabaya na sa nakang House Quad Committee sa Department of Justice ang pag-aadal kung pwedeng maipa sa irarom sa Witness Protection Program o WPP si Police Colonel Santi Mendoza. Si Mendoza, iyon nagbulgar sa hearing kang Quad Committee na sumutsinda ni Napolcom Commissioner Edelberto Giraldo para likinaron o ganoon si dating Philippine Charity Services Office Board Secretary asin Retired General Wesley Barayuga kaliktarikod na July 2020. Sigun sa sinumpa na pahayag ni Mendoza, sinambit ni Leonardo na ang direktiba
Nagadanon si Barayuga, hali man subot gidating PCSO General Manager asin retired Police Colonel Royina Garma. Para kay Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, dayuan overall chairman kang Quad Committee, magabat ang testimonya ni Mendoza, lalo na tamayo ining saliring pakinabang sa sayang mga pigbuyagyag. Kumbinsido man si Barbers sa rason ni Mendoza na ini nakukonsensyana kaya ibinulgar kani ana araman pirang taon ng pigsikreto, pulis at takot para sa seguridad niya asin kan sa iyang pamilya. Mientras tanto, nakahali na sa Pilipinas ang lampas sa 3,000 na foreign Philippine offshore gaming operator workers. Lampas 2 bulan kan pig-anunsya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbabawal kan pogo sa nasyon. Basado sa datos ng Bureau of Immigration, kalkuladong 6,000 na foreign pogo workers ang na-downgrade ang kanya-kanyang visa punpa kalagtarikod na Hulyo. Alis sa lampas, 55% o kabinugan na 3,275 worker ang nakaruwas na sa Pilipinas. Dati na sinabi ng Department of Justice na mada-downgrade ang visa kan sinambit ng mga foreign worker on Oktubre 16 na taon. Alis sa dating specialized visa, gigibuon sa ng ining tourist visa. Matandaan sa mga nainot ng sinakyadang Pogo Hub kan mga otoridad sa nasyon, ginatos na Chinese national. As iba pang nasyonalidad ang nagkadarakop na nagtatrabaho sa mga ini. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol sa Senado National pa mangkinaray mga tugang. Pwedeng de-aprobaran ka Senado ang 72 billion pesos na subsidy ka national government sa Philippine Health Insurance Corporation para sa masunod na taon. Rason ni Senate President Francis G. Escudero, igwapag lampas 500 bilyones pesos na pundo ang PhilHealth, kaya dahil nakaipuan pang magtaon ng subsidiya ang gobyerno nasyonal. Sa sobrang pundo kang PhilHealth, kaya kaning susteniran ang pagkataon ng benepisyo sa mga miyembro dawa dahil taon ng subsidiya ang national government sa laog ng 7 sa 8 taon. Sinabi ni Escudero, dawa kinuha ng national government ang 89 billion pesos na pundo kang PhilHealth, kabagang trilyon pesos mang ginaray ang nawalat sa ahensya. Sabi pa ka Senate President, ang matitipid na 72 billion pesos ang pwedeng magastos kang gobyerno sa ibang may pakinabang na mga proyekto. Nasambit pa man ni Escudero na pinaaram na ninda sa Kamara de Representantes ang desisyon ng Senado na ibaba sa 3.5% ang monthly contribution kang PhilHealth member alis sa presenting 5% nakapanaman ni sa propostong pagsusog o ang pag-abyendar sa Universal Healthcare Law. Mientras tanto, mga tugang, duman sa Metro Manila, mabugtak ang National Capital Region Police Office ning 1,400 na pulis para bantayan ang pagpaparansan ni Certificate of Candidacy ka mga makandidato sa 2025 midterm elections. Mapon ngunyan Martes, Oktubre 1 ang pag-file ng COC asin madurar ning sagod sunod na Martes, Oktubre 8. Sigun ki NCRPO Director Major General Jose Milencio Nartates Jr., mabantay ang mga pulis sa palibot kan opisina kan Commission on Election sa Manila asin sa mga lugar kung saan pigadauman matiripon-tipon ang mga kandidato asin sa idang mga taga-suporta. Sa iba po mga bareta, mga basurang may Chinese marking ang nahiling ka mga lokal asin international news team kan magbisita sa baybayon kan Pag-asa Island sa West Philippine Sea kan nagtalikod na September 26. Nagkaperang plastic bottle asin karton ning inumon ang piga-aatong sa baybayon kan isla. Sigun ki Marilo Bales, coordinator kan Pag-asa Island, nagugulusyosidad ng paglilinig sa baybayon 2 beses kada bulan ninhuli kani. Dali sa bulan ka September, ginibon nindang paglinig 36 na sako subot ng basura ang nakolekta kan mga residentes. Kadaklan basura sabi kan residentes gikan sa nasyon kan China. Oras siya ito mga matugang 6 o 4 minutos na lang. Antes magabot ang oras na alas 6 din magaga.
Sa mga balita pa sa Radyo Nasyonal, pinapahiryo na ka National Electrification Administration mga electric cooperative na bantayan ang may epekto kang bagyong Julian sa power sector, partikularmente duman sa Northern Luzon. Sinusugo kang ahensya ang mga kooperatiba na bantayan ang mga banta sa power distribution na pwedeng makapektar sa mga konsumidores. Pinapa-activate man kan NEA ang mga emergency response organizations sa kada kooperatiba na maapektaran sa pagtama ng bagyo. Sinaram kani kay puan ng implementar kan mga electric cooperative ano babagay na emergency response plan. Pinapasiguro pa man kang ahensya ang mga kooperatiba na may bastanting mga materyales o buffer stock na magagamit para sa emergency power situation as in power restoration. Kada kung kani sinusugo kang ahensya ang kada electric cooperative na magsumitel ng regular na reporting maparapit sa araal daw na naobserbaran sa saindang mga lugar. Mientras tanto, mga tugang, sa iba pang detalles ka mga bareta, plano subot ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Parelo napadalaganon si Senador Robin Padilla bilang presidente sa 2028 in kaso na magdalagan si Vice President Sara Duterte. Ay ano na tayo? Nasabi ni Padilla sa sayang live stream karakterikod na aldaw at mapag-uralayan ang dapit sa subot na unay babaretang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi niya na oras dilagos ang impeachment maging political martir subot si Duterte na papadangaton kan mga namanuha ang Pilipino. Sigurado man subot si Parelo na maging presidente kan nasyon ang vice presidente. Asin kan kunday dumalagan si Duterte sa 2028, si Robin Padilla ang sayang papadalaganon. Matandaan dahil pa rin haloy, tinawan doon ni ACT Teachers Party List Franz Castro na impeachable offense. Ang salang paggamit kang kwarta kan banwaan matapos magpalawas ang Commission on Audit ning Notice of Disallowance sa 73 bilyon pesos sa 125 billion pesos na confidential fund kan opisina ni Duterte karakterikod na 2022. Nanindugan man si Duterte na dahil siya ma-resign bilang Vice President. Sa mga ultimong bareta niya itong mga tuga, mga bareta pa manggari sa Lado Nasyonal. O minuto lang antes magabot ang oras na alas 5 ni pag-aga. Dumampog grari sa mga nagapot tapit sa kamugtakan kam panahon. Dahil manggayo kita apektado pero padagos manggari na kabandera ang bagyong si Julian sa may parting norte na naideklara pong sarong super typhoon. Kung sa'yo nagatama ini sa nagkaperang lugar, alag duman sa Batanes, Babuyan Island, sa may parting Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Benguet, nagkaperang lugar sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva, Vizcaya, Nueva Ecija. Madala ining mga paguran, asin makusog na huyop ng duros sa sinambit ng mga lugar. Sa pinakahuling report ng Pag-asa, urinasiri pa rin sa distansyang 205 kilometers west kang Itbayat, Batanes. Nagdara kusog na duros na 185 kilometers per hour halin sa Tahaw. Asa na sa ing pagrapado Gastres sagod sa 230 kilometers per hour. Nagirini sa direksyon kang west northwestward nin Paluway-luway. Ini ang Kakampi Network News. Oras na ang mga tugang. 1 minuto makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Maparago sa mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Asin sa samoyang pagkabalik, ang tabiyaran po mga baretang halis sa mga kakamping radyo. Makakibaran niya ito mga baretang tinipon kan DWEB-FM Kamsur dyan sa Rinconada. Mga bareta hariman sa KM Kakampi naman sa Partido area. Asin mga baretang tinipon kan BBS-FM sa Naga City. Tigil lang yan sa mga baretang amay na sinunaan tabayaran sa mga kakamping radyo. Aldaw kitang Bartes Kunyan. Auro na po kang bulan na Oktubre taon 2024. Babalik kami at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News.
Kaga, balik kita sa mga baretang unyan. Arabon tara mga baretang halis sa mga kakamping radyo. Kakampi Network News. Kakampi Network. Meron mga bareta halis dyan sa Ringkunada sa payagan DWEB FM Kamsur. Kay barang naman si Benny Dicera sa mga bareta. Benny? DWEB FM. Ringkunada. Kakampi mo Network News. Abalos yun sa detalyas kan mga bareta. Halidig sa DWB Kamsuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Ipinag-refer na sa Committee on Public Utilities sa Sangguniang Palunsod kan Siyudad ni Iriga na pinapamay ni Konsehal Nicky Lagrimas ang sarong pidaso ng legislasyon na ipinagtutulod. Sa sarong kagawad kan Siyudad na naguhurot, ipundo kan lokal na gobyerno ang pagsingil sa franchise tax sa business tax sa Kasaraco 3. Kasudma sa sesyon regular kan Sangguniang Palunsod mismong si Vice Mayor Dimaywat ang nag-refer sa nasabi ng komitiba ang issue para man inimatawan ng magkakading atensyon. Magigurumduman na sa mga itinutok ng rason, alibay, palusot kan Kasaraco 3 sa pagsingil din ng halangkaw na taripa sa senda mga konsumidores. Yuda ang pagsingil sa senda kan siring ng mga buwis na tulos man na tinubod kan sinasabing epal na kagawad kan siyudad at sinagpadrino kan siring na resolusyon. Matapos na i-refer sa Committee on Public Utilities, tulos na isinugo ni Vice Mayor Edsel Dimewat, nagibuhon ang committee hearing sa aga. Aldaw na Merkules sa sesyonal kan Sangguniang Panglunsod kung sain, mapartisipar man ng Committee and Bank sa sayang liderato, siringman, ang Iriga City Consumers Watch Group. Tinawang doon pa, o tinawan pa ni direktiba ni Vice Mayor Dimewat ang chairperson kan komitiba na si Lagrimas, imbitaran sa nasabi ng committee hearing ang manehamiento junta direktiba kan Kasaraco 3 si Mayor Wilfredo Rex Uliba, siringman si Attorney Mahalika Ramon Wafarina bilang Vice Chairperson kan Iriga City Consumers Watch Group asin ang gabos na interesadong stakeholders sa nasabi ng issue. Doon man ay sinugo kanini Vice Mayor Dimewat na ipadaratulos ang imbitasyon sa naunang bitan mga persona para masiguran pag-atender kan mga ini sa nasabi ng committee hearing. Referred to the Committee on Public Utilities. And I am also advising the chairperson of the Committee on Public Utilities to set the committee hearing of this legislation on Wednesday, and this will be co-chaired by the chairperson of the Committee and Bank, headed by this representation. And please invite the top management of Kasaraco 3, including the Board of Directors, the Iriga City Consumers Watch Group. In lieu of me, please invite the Honorable Mayor Wilfredo Rex Oliva and Attorney Maharlika Ramon Wafarina, the Vice Chairperson of the Iriga City Consumers Watch Group, including other interested stakeholders of this very hot issue. We have our own reasons for this. Kindly air that during the committee level. So I indulge everyone, and especially the Chairperson of the Committee on Public Utilities, to please issue now the invitation for the above-mentioned stakeholders. Parte kan mga naging direktiba kasudman ni Vice Mayor Dimewat. Mientras tanto, liwat na naman na nato yawan ang kagawad na kagbadrino kanasabi ng ordinansa uli sa pagpawara kaninin salang impormasyon sa sayang ipigtutulod na legislasyon. Sa Facebook page kaya kan kulang sa pansin na kagawad, ini nagpost na nagsasabing na-aprobara na sa first reading o ta pagbasa ang sayang pigtutulod na legislasyon. Mantang ini ipinag-refer pa sa naman sa tamang komitiba sa konseho. Nagluluwas na nag-adelantar ang kagawad mientras ang sarong pinaso ng legislasyon minaagi sa ta pagbasa kung ini inaprobara na sa sarong committee hearing. Kaya nagluluwas na misinformation, disinformation o fake news ang ipigpost ka na sabi ng kagawad sa sayang FB page. DWEB-FM. Ringkunada. Kakampi mo Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Police Major Engelbert Turaldo pinanginutan ang mga pagbisita buro barangay sa Banwaan Ninbao. Major Engelbert Turaldo ang bagong pamayo kan municipal police stations kan Banwaan Ninbao. Kang makaulay kang kakampi mo patrol si Major Engelbert Turaldo, pinag-usipon ka ini na kung ano ang sa iyang mga programa asin mga magagayon na aktibidad sa Banwaan Ninbalatan na iyo ang sa iyang dating pinamamayuhan ang Balatan Municipal Police Station. Mga pagpasyar sa barangay, kalayon ang mga kapitanes, mga barangay officials asin pag-itukar sa mga barangay police o barangay tanon. Yan ang saro sa mga gustong ipag-aktibar
kan pamayo kan Baaw Municipal Police Station. Major Turaldo nagtutubod na saro ang barangay asin mga opisyal sa barangay ang katuwang kan PNP pag-abot sa pagprotehir kan mga namamanwaan sa saindang barangay. Asin saro ang mga tanod o mga barangay pulis ang katuwang kan PNP sa pagmando nin pass ordinance sa indang mga barangay na sasakupan. Kaya saro dapat nataunan nin mga magkakanigong training ang mga barangay tanod o mga barangay pulis sa saindang barangay. Bistado si Major Engelbert Turaldo sa mga akomplisimento kaini na ginibo sa Banwaan nin Balatan kan siya pa ang pamayo kan Balatan Municipal Police Station. Para sa Kampi mo Network News, Erwin Del Castillo, kakampi mo. DWEBFM. Ringpunada sa Kampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, isinabay na kasumanggi ni Mayor Rela Coste kan Banwaan Abuy ang sayang pagpabot kan sayang SOMA o State of the Municipality Address sa ginibong okasyon na gabi ng lingkod gawanin ng gobyerno sa Buhi Millennium Center sa Barangay San Benaventura, Buhi, Camarines Sur. Sa parte kan sayang naging inisyal na mensahe, sinabi ni Mayor Lacoste na pun ka nakalis na 2 taon, 2 bulan, as in 29 dias kan siya mag-assume sa pwesto bilang alkalde kan Banwaan. Sayang nasabatan ang karahuldakol na problemang direktamenteng nakaka-afektar sa sendang Banwaan. Ninhuli ka ni sigun kay Lacoste, nag-isip siya nin hararom antes na ipig-implementar ang mga inisyal na mga lakdang para masimbagan ang presenteng sitwasyon kay Dokan Banwaan. Sigun sa alkalde, nagdesider siya na ipreparar ang sayang sa diri kay banan pagkampanya nin tultul, isiring man ang pagmaut niya na maging presidente kan liga kan mga alkalde sa probinsya ng Camarines Sur. Sigun kay Mayor Lacoste, nagtutubod siya na ang sayang pagiging presidente kan liga mataw sa sayanin makosog na personalidad para magatubang sa mga leaders nasyonal, mga ahensyas kan gobyerno. Tinawang doon nila Coste na labi ka-importante ang siring huli sa mga pinagbilog ninan mga programa o na sa infrastruktura na kaipon ang fundo halis sa nasyonal na igwaning kakayahan na ang mga ini marealisar. Alagad, sigun kay Lacoste, sa ibong kansirin na kasiributan sa pag-unsugan mga fundo sa nasyonal dahil niya man nungka pinag-abandonar ang sayang mga naging pangako kan karampanyaan kan taon 2022. Tinawang doon kanina siya nagtutok na maray sa sendang nabilog na plano o inapon na roadmap na sendang aagihan pa siring sa sendang destinasyon ng Banwaan Abuhi. Mas namagin mauswag sa gabos na aspeto kay banaan de kalidad na serbisyo kan lokal na gobyerno sa indang mga kapwa buhi noon. DWEBFM. Ringpunada sa Kampi mo Network News. Yang sabi dyan ng mga bareta halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang sarit sana si Benny Josena. Good morning. Kakampi Network News. Network News. Thank you, Benny, ka mga bareta halidig dyan sa ringkunada. Mientras tanto, oras siya tungkol niya mga tugang. 17 makarampas ang alas 6 ng pag-aga. Isunodyato mga baretang hali sa partido. Sabay kan KM Kakampi Partido. Ebaran terbang si Frank Sotero sa mga bareta Partido. KM Partido. Kakampi mo Network News. Kakampi Johnny ng mga bareta tinaripon kikalidi sa Partido area. Dakalatag ng security measures kan kapulisan para sa primero aldaw kan pagsusunod kan mga sertifiko di kandidatura sa mga kandidato para sa papaaboto na eleksyon sa basunod na taon na. Kung sa primero aldaw itinalaan ngunyanda. Ilan bagay na pinagtuunan doon ni Colonel Virgilio Olali, Provincial Director kan PNP sa probinsya kan Camarines Sur sa eksklusibong entrevista kausad sa programang Birada. Kamali sa mga nakalatag na mga security measures, iyon pagtaltag din mga kapulisan na sa gabos na mga public offices sa interong probinsya kan Camarines Sur, tani na bamantineran pasi orden sa kabilugan kan periodo kan pagsusunod kan sertifiko di kandidatura. Sa babantayan ng posibilidad ng pagkakairinitan, bako kan mga politiko kundi kan mga suportador sa pagsusunod kan sertifiko di kandidatura. Nakalatag naman ang area security as in Motorist Assistance Center. Uyan ang parte kan mga naging pahayag ni Colonel Virgilio Olalia, Provincial Director kan PNP sa entrevista kan KM Partido. Kami po isisecure ni ang gabos ng mga community officers partihan kan pagandamta kang filing ng COC ang CONA. Pero po na pag-deploy tayo ng mga police community officers, pero din tayo mga area security and motorist assistance center po. Si Colonel Virgilio Olalia sa entrevista kausad bakan programang Birada. Andrew Stato, hataw kan mga barata gikan sa luwas, timuan kay Chitorena dabna sa pagsunod ng sertifiko di kandidatura. Detalyes kan barata, Rene Aureliosa.
andam na ang timuan na Guardia Toreno sa pagsunod din sa sertifiko di kandidatura para sa 2025 national and local election na pinagtalaan sa Mayo 12 sa masang lintaon. Iyon ang naging kapayagan ni dati Konsal Edwin Laran na kaibanan sa mga aspirante para konsal sa lindugan na sinambitan na partido. Sosog pa kilaraan sa nga grupo na pinapamay ni Alcalde Leda si Mando San Luis. Ang masunod ka na sertifiko ni kandidatura sa petsa 5 kan pasenting bulan. Mantangan may gina running mate kan re-electionist ng alkalde na si Leda si Mando San Luis. Iyo si Vice Alcalde si Loy Aragdon na sanay palang naloy ang naggadakit sa timuan na kamsorgi kan sa partido kan mga Pentebelga. Mientras kan mga konsalang kung personalidad dating konsal Edwin Lara, dating Vice Alcalde Donoy Simando, incumbent Councilor Dagul Valencia, apot sa Villa Miguel Guadalupe, Ariel Raceles, Siringman si Epena Loquedario, asin ang negosyanteng si Tenya Beronyo. Para sa Kakampi Network News, Rene Orillosa. Mientras tanto, sa rugtulak ang droga dakop sa bypass operation sa Banuan kan Lagunoy, detalles Dads Prado. Dakop ang nasarong lalaki na tulakan illegal na droga banang alas 10 na pagkamanggi ka nakalis na September 28, 2024 sa ginibong bypass operation kan pinagsarong persakan na Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur, PDEA Naga City, Provincial Intelligence Unit, Camarines Sur Police Provincial Office Asin Lagunoy Municipal Police Station sa Sunasais, Barangay San Sebastian na Lagunoy, Camarines Sur. Nasabing operasyon nagaresulta sa pagkakaduktan suspetsado na tulakan illegal na droga na sarong 49 anyos, soltero, mayot ng trabaho, asin residente ka na sabing lugar. Sa sinambit ng bypass operation, nagpabakal ang suspect ng sarong plastic sachet na may laogan pinagtutubadan na shabu na may timbang na 5 gramos sa dapat kasundan na kantidad 12,000 pesos. Pera kay ni may nakuha pa sa iyang posisyon na tulong pidasong plastic sachet na may laog kan mga pinagtutubadan na shabu. Asin may gabato kaya timbang na abuton sa 45 gramos. Asin ay nagkakantidad din na abuton sa 108,000 pesos. Asin ang ginamit na bypass money. Ginibo ang pagproseso kan mga nakuha ang ebidensya. Asin mga magagaling kong dokumento sa mismong lugar kung saan ginibo ang operasyon sa atubangan kan mga mandatory witnesses. Tulos man na ipinaaram sa suspitsado ang sa iyang mga diretso sa lingwaing sa iyang naintindihan. Pasado sa record, ang arestadong suspect dati nang nakulong sa kaso ng illegal na droga kan taon 2016, asin ay nakaluwas sa pagkatapos kan haros sa tulong taon na pagtinarkay ni sa presuhan. Sa ngunyan, siya nagatubang sa kasong paglapas sa Section 5, asin na Section 11 kan Republic Act 9165, asin pansamantalang nakulong sa custodial facility kan Lagunay Municipal Police Station na mientras na pinag-aanda kan PDEA Camarines Sur ang sa iyang kaso. Para sa Kampi Network News, Dads Prado, Kampi mo. Sarong paratok gadan, batapos na batok lang ni Cobra sa presentasyon Camarines Sur, detalles di Loriana. Sarong paratok ang sinasabing nagadan matapos na inian matokanin halas sa saindang surar kasaugmang sa Banuan ng presentasyon Camarines Sur. Basado sa impormasyon na ipipaabot sa Kakampi News, subot nadangog kaya kan sinambit ng paratok na maribok ang saindang mga ayam na yaon man sa saindang natad. Kung kaya sa paguna subot kay ni na gurutom ang sinambit ng mga ayam, pinagdarhan kay ni pagkakaan ang sinambit ng mga ayam alagad sa kadimalasan digdi na subot na tokakan na halas sa sinasabing Cobra na unambitan ng paratokdo tulos man subot inimpigya dalagan sa hospital alagad huli sa kawaran ni anti-venom vaccine sa sinambitang hospital dalantangan ni ini ang dagos ng bawian ng buhay lain paman kayan pati ang sinasabing duwang mga ayam kan paratokdo na binarawian ba rin buhay kung saan sinasabing iyo ang inot na natuklaw kan sinambitang Cobra. Mientras tanto sa pagrespondi ka na mga pagtaraid o sa mga pagtaraid na harong kan nagadan na paratoklo nagadan man ang sinambit ng Cobra kung saan pigya rasud-asudan ini nga gadanon sa Balyong Lado dahil naman pigya pangaranan ang sinambit ng paratoklo siriman kung saan na barangay ini nakaistara. Mientras tanto sa Saropang Bareta, sa mainit-init pang Bareta sa Lado Lokal Pamanggiraray, arestado man kan Goa Municipal Police Station sa sarong bypass operation ang sarong lalaki. Darakan pinagpapusog na kampanya laban sa illegal na droga, ikinasakan Goa Municipal Police Station ang sarong bypass operation sa sarong lalaki na pigtutubudan tulak ng illegal na droga sa sinambitang Banuan. Arestado kan mga tauhan kan Goa PNP sa panginot mismo ni Police Major Romeo Ranara
ang acting chief of police ang sinambitang suspitsado na pinagkondusira ang bypass operation kasi ugmang mga alas 10 nina o alas 5:10 ng pagkahapon, September 30 sa Zona 6 sa Barangay San Jose, Guwa, Camarinesura. Ini pagkatapos man na magpabakal ng duwang pidasong plastic sachet na may laog kamping tutubudan iligal na droga o sabu, ang sinambitang suspitsado sa sarong pulis na pamado na pusher buyer, karibay ang 1,000 pesos. Ang arestado pinagbisto sa alias na Bert, 57 anyos, may agong masen residente kan sinambitang barangay. Mientras tanto sa pagsagibunin na body search sa suspitsado sa presensya ka na mga mandatory witnesses, particularmente mga opisyalis di barangay, nakumpiskar sa sinambitang suspitsado ang kantidad 1,000 peso na iban ang ginamit na bypass money, siriman sarong cellphone, asin man ang kwarta sa pagkakaibang dominasyon. Ipigpaaraman sa suspitsado ang sayang pagkakasala kung tanota siya pinag-aresto, siriman ang sayang derechos konstitusyonal, siriman ang sayang pagkakasala sa lingwaheng aram asin naintindihan niya. Ang sinabit ng arestado asin nakumpiskar ng mga ebidensya, ang pinagdara naman sa Guwa PNP para man sa magkakanigong disposisyon. Dagdag ng mga bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Oriana, Maraynaga. Sa habol pang barata, nagpaliwanag po si Colonel Virgilio Ulalia, Provincial Director kay PNP sa Camarines, katakot kadagid batinig traffic kalakalis na Sabado, selebrasyon kan World Teachers Day. Sigun sa Provincial Director, sindaman na naantisiparan, ana sa bitan na bagay konseda kay guwaman sila ni coordination meeting sa mga ahensyas na involved sa bitan ng aktibidad. Di pinaliwanag pa kanina na leman sila nagkulang, hulit na nagkondukta man sila sa nagbugtak ng incident management team na nagbumuk na o sa katuwang kan PDRMC. Talagang dagbang sa nasubot si nagbulos o nagruso ng mga paratukdo alagad kaya ba nagkaiguan ng pagkakauntukan traffic abala sa na huli tabaluyan dalagan hulingan isa volume kan mga paratukdo na nagruso sa Freedom Stadium. Daugun niya to si PD Olalia. Ito, yan, sa tuyo ang naka-antisiparan. Pero in fact, before ng activity dyan sa DepEd, nagkaya kami ng coordination meeting with the other agencies na involved po duman sa activity ng DepEd. In fact, nag-establish kita ng incident management team. Kaya man po duman yung mga taga-PDRRMO ng Kapitolyo. And kumahiling ta po, nakalatag ng maayos yung police. Partikel maragin paliwanag kan Provincial Director kay PNP sa Camarines Sur. Nakampig dyan ng mga baratag tiniripon gigadigdi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. KR Partido Kakampi mo Network News. Network News. Network. Thank you, Frank. At makapagilipan rin sa KM Kakampi Partido. 6:27 ang oras niya tungunyan. Uya naman mga baletang hali sa BBS FM sa Naga City. Kay banta naman si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakambing Jun. Uya man ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Pig kumpirmar ngunyan kan Philippine National Police PNP Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon an matarayumpong pagkakasabat kan PDEA asin man kan PNP Bicol kan 90 milyones pesos na kantidad kan shabu duman support kan Matnog Sorsogon kan nagtalikod na aldaw kan Domingo sa gidibong joint operation kan PNP asin PDEA Bicol sa pinakusog na intelligence gathering kan PDEA kaya nadako ang duwang suspect asin na-recover ang nasambit ng droga na hali pa naman sa parte mismo kanda Mindanao. Perit kuta nang ipinaglulusot sa Bicol Region sa paagiman kan Matnog Port duman sa probinsya kan Sorsogon. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon kan Bicol. So kung kasuhapon po ito, sir, naluwas po na 90 million worth po itong illegal drugs na nasabat kan PDEA. 90 million po. Ito pong nasabat kasuhapon kan PDEA na nag-joint operation sa PNP. Kaya hali po ito, sir, sa Mindanao. So, na-intercept po ito kan mga operatiba kan PDEA po, sir. So, sir, ang aram taka yan, sir, talagang so intelligence operation kan sa tuyang PDEA ay
hirarom naman po, sir. Kumbaga, may mga mall, may mga assets na po na nagtuturok sige sa mga involved sa illegal drugs po, sir. Tama po ito, sir. So, mga operatiba po ka na PDEA, naghagad po ka na security support kan sa tuyang PNP, kaya nag-joint operation na po, sir. Partiyan kan mga payag ni Police Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Mientras tanto, uminabot sa timbang na 18.55 kilogramo ninda shabu ana na-recover kan na mga autoridad kan PDEA asin PNP Regional Office No. 5 gikan duman sa parte mismo kan na Mindanao sa port kan da Sorsogon. Kuta na ini ilulusot sa paagiman kan Matnog Port. Sabi ni Dizon, ninulita na Bicol iyo na daraan asin agihan din droga ali sa Mindanao asin man na NCR dyan nagsasarabatan sa nasambit ng port. Ando ang mga persona na nadakop kan mga miyembros kanda PNP asin kanda PDEA pinagkukonsidera na mga high-value individual na hay nasubot na pinagmamanmanan kan PDEA asin PNP. Uya pa si Regional Director Brigadier General Andrew Dizon kan PNP Bicol. Nasa 18 kilos po, sir. 18 kilos. More or less 18 kilos po, sir. Ali po, sir, sa Mindanao. Kasi po, sa tuyang lugar, Bicol, transshipment po ini kan, sir. Transshipment po kan illegal drugs. So, iba hali sa NCR, pasiring sa Visayas, Mindanao. So, iba naman haling Mindanao, pasiring sa NCR. So, nagsasabatan po, sir, ang supply. Base na po yan sa mga intelligence sources po natin, sir. May kwan po, sir. May nakikiagi, sir. Pasahero po sila, sir. Mga high-value individuals na po ini, Sir Junel. Mga high-value individuals na kukuha na po, pigsusubaybayan kan mga operatiba po, sir. Duwang individual po, sir. Parehas po ini high-value individual po, sir. Si alias Tato at si alias Kabilan. Galing-aling mga Mindanao po ini, sir. Mga Mindanao. Nakaditini po ini sa PDEA po, sir. Kukuha po nila ang kaso. Kung saan po may file ang kaso, duman po ini-diditini po, sir. And on process pa po yung documentation, sir. Si Police Brigadier General Andrew Dizon na PNP Regional Director kanda Bicol. Mientras tanto sa pabuto na perilian sa 2025, pingkumpirmar ni RD Police Brigadier General Andrew Dizon kanda Bicol PNP na siyertong magkakaigwanin rigudon sa lado kan Philippine National Police PNP digdi sa Bicol orog na duman sa mga haralangkaw na mga opisyal. Iniya subuot nangyayari sa parte mismo kanda PNP asinda digdi sinasabing posibleng sakop kanda pagkakaigwanin rigudon itong mga miyembros kanda pulis na igwakan pinag-apod na port degree konsang gwiniti relation kana mga kandidato na ma-file ngunya na aldaw ana pulis sa lugar kung sa insya destino ini an automatic na itatransfer sa ibang mga lugar. Uya ang partipa kan mga pahayag ni Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon kan Bicol. Iyo po, sir, dahil traditionally po, sir, naging customary na po sa PNP na hanggang sa 4th degree ng consanguinity na relasyon, pag may kandidato ang pulis duman sa iyang lugar na pinagsiserbihan, temporary reassign mo na siya na dahil maka-influensya duman sa iyang kamag-anak. Nandaig man po kimasabi sa Philippine National Police na kesyo may pikikilingan. So, iyo po ang nagiging tradition po, ang nagiging policy kan PNP na kada beses na may eleksyon po, sir, gabos na polis na may arop na itong relasyon sa kandidato, temporary pong bigla po una. Si Police Brigadier General Andrew Dizon ang Regional Director kan Philippine National Police sa Kabikulan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ayuda kan gobyerno nakaapekto sa bintahan kan bagas sa Naga City People's Mall. Boyet Paderes sa detalye. Apektado kan mga nakaaging raot ting panahon ang bintahan ng bagas sa Naga City People's Mall. Sa rason, dakol ang mga panahon na relief goods kan gobyerno
sigun kay Mercy Murano, ang President kan Rice Agri-Chemical Section sa Merkado Publiko, nagabot ang sa ilang supply ng bagas na hali pa sa partido area asin buhi sa Rinconada. At alagad napapakagaw na sila sa payo ang mga inil, uli sa haloy na maubos, uli sa mula yung bintano nila din sa mga itinatawang ayuda kan gobyerno sa mga parabakal. Mayo man pag-iro preso kayo ni, na nag-abot sa 45 ang kilo asin 60 pesos pataas. Kinumpirma pa ni Murano ang inot na pagtayakan Uragon Farmers Agriculture Cooperative sa Libmanan na mababa ang presyo ang kayo ni, purog na ngunya nagpapadagos ang aranihan sa kaumahan. Mientras tanto sigun sa DA, inaasahan na makakaaning ngunya na taon nin 20 milyon metriko tonelada nin paroy. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. 200,600 na kabuuan kan Philippine National Police Bicol itataltag para man sa COC filing poon ngunyan aldaw. Darrell Banyas sa detalye. Mataltag din. Darrell. Sa iba pang detalyes ken mga barata sa lado lokal, mga pulis bawal maging personal na bodyguard kan politiko ngunya na Pirilianda, Boss O Kaisminda sa detalye. Nagpaluwas ni napahayag si Provincial Director Virgilio Olalia na ipinagbabawal kan National Headquarters ang mga pulis na maging security guard akan mga kandidato ngunya na panahon na eleksyon. Alagad ang saruman na support na kandidato kung igwaning sorties sa mga barangay o kaya sa mga banwaan, pwede sindang magka-request ni na security. Alagad duman lang sa palipot kang lugar na pinagkikipon kan sa indang rally. Alagad ang maging personal na security, inisabot ipinagbapawal kan ahensya. Ang pinag-ulay ito during election period na, mag-election period na kanya, siyempre karapalan na yan. Ang liliti mong proseso na pulis niya ito, inabot ng area security sana. Mayon na talaga personal na bodyguard ngayon politiko. Yan ang nandiyan rule. Paartikan na naging pahayag ni Provincial Director Virgilio Olalia sa pakikipag atubang kani sa mga taga-media kasugma. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Balikan taan 2,600 na mga kabuuan kan PNP Bicol itataltag para sa COC filing poon ngunyan aldaw. Darrell Banya sa detalye. Mataltag ni bastanting numero kay mga kabuhan kan Police Regional Office 5 sa pagpuon kan filing kan Certificate of Candidacy ini sa bilog na Rion Bicol poon ngunya na aldaw Oktubre 1 hasta Petsa 8. Sigon sa PNP Bicol nasa 2,600 na mga personahe kan PNP ang iwawarak sa 6 na probinsya kan Rion tangarig na masiguro ang matulinong asin salbadong pagsunad din kandidatura kan mga politiko na maawot magdalagan para sa 2025 midterm elections. Para digdi padagos sa mataong giya ang mga ipiglaag na police assistance desk tangarig na magtaonin asistensya sa publiko siring man ang paglaag nin mga mobile patrols asin man specialized units arong kan SWAT, quick reaction team, explosive ordnance disposal asin man ang K9 team. Tinawandoon ni PNP Bicol Regional Director Andre Bison ang sa inaobligasyon sa pag-asigurar kan kaligtasan siring man seguridad kan lambang na mamanwaan. Subuot mamantinuron ninda ang integridad kan Pirilian. Tugon ni Dison sa mga kapulisan na maging neutral asin man non-partisan. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping John ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. Kakampi, BBS News, Basta Bareta, sigurado. Salamat Junel and sa BBS FM sa saindong mga bareta. Oras yato nga matugang. Alas 6:30 na po ni pag-aaga. Babalik tulos kami para sa mga ultimong bareta. Digdi sa... Ini ang Kakampi Network News. Network News.
Network News. Network News. Juganas, lapas, kakapi mo. Ang tarong alias Kevin, 32 anyos, karikod na September 10, sa laugan sarong apartel sa Iriga City, huli sa grave coercion, pagbalga sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, Safe Space as in Cybercrime Prevention Act. Nagluwas sa investigasyon. Ang suspect na dating katrabaho kan biktima, ang sekretong nag-record gamit ang hidden camera na ibinugtak sa restroom sa establishmento na sa idamping katrabahuhan. Sigun mas sa biktima, nagkontak sa iya ang suspect sa pagiling telegram asin nag-aako na igwain mga kapot na nude photos asin video niya. Ipinadara pa sa iya ang litrato asin may minsayeng nagahagad dispensa asin nagalaom na pagkos siyang yaon sa litrato. Uli sa paurotrong pangaharas kan suspect na may mga patakot asin naghagad pa ng ibang nude videos asin litrato, apor sa pagkulit na maghilingan sinda sa sarong hotel karibay ang pag-delete sa sayang mga litrato asin videos. Nagkausama rin sa biktima nin malalang problema haros na mapaturog kaya napilitan na i-report sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Bicol. Natulos man naglansa ng trumpet operation na ikinadakop kan suspect. Ninhuli kani siniguro ni Police Major Ronnie Francis Carriaga, Director kan PNP Anti-Cybercrime Group, ang publiko na ang sa ilang opisina preparado tulos na mag-aksyon laban sa mga online offenders. Kaya pangapunan niya dahil magduwa-duwang isumbong sa ilang opisina ang mga nakaka-experiensya ng online abuse as in harassment para sa magkakarigong aksyon. Siniguro kanina 24/7 man nakantabay ang PNP Anti-Cybercrime Group para man sa tulos-tulos na aksyon laban sa siring na mga kaso. Mientras tanto, piginauman iibanan sa opisina probinsyal kang Commission on Election dyan sa Capitol Complex ka mga biyembro kan Team 1 Kamsur halis sa barabibang Banuan sa Camarines Sur ang gibo na magplansar at yan ning sertipiko ni kandidatura ka mga kandidato sa pagkakongresista kan liban distrito asin mga kandidato sa provincial level sa payadot ni Congressman Elry Villafuerte. Si Congressman Elry Villafuerte ang maplansar ning kandidatura bilang gobernador, bantang si Governor Luigi Villafuerte makandidato sa pagkakongresista kan segundo distrito, kasabay ni Congressman Mix Villafuerte, re-eleksyonistang kongresista kang Rinconada District, Congressman Huribata, re-eleksyonista sa Premier Distrito, Marco Gubabaw, kandidatong kongresista sa partido, asin man Nuni Magtoto sa Tercer Distrito. National Unity Party, anda narahon na partido politikal, ka mga kandidato kan Team 1 Kamsur na may alyansa sa partido kang administrasyon. Mientras tanto, pagkatapos kan filing kan COC, ka mga kandidato kan Team 1 Kamsur sa Comelec, madiretso rin sa Ferty Sports Complex para man sa sedang mga ipapaabot na mensahe asin pag-introducir ka mga kandidato halis sa Maribabang Banuan sa probinsya kan Camarines Sur. Uring bareta ngunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Nangapudan si Congressman Elry Villafuerte, pamayo ka National Unity Party sa mga senador. Naaprubaran na ang propostong mataw ng 500 pesos na bulanan na pensyon sa gabos na mga senior citizens. Ginibo kang kongresistang apila, kasabay kang selebrasyon kang Elderly Filipino Week sa nasyon. Sigun sa Proclamation 470 na pinirmahan kadtong Setyembre 1994 ni dating Presidente Fidel Valdez Ramos, ang Elderly Filipino Week sinisilibrar kada primerong simana kan Oktubre. Dinuri kaya sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na dapat ipasar na ka mga senador na sinabit ng propesto para sa bulanan na dagdag 500 pesos na pensyon asin na magi ng 1,000 pesos sa mga benepisyaryo kani sa laog ning 5 taon. Sigun pa sa kongresista, ang House Bill 10423 inapurbaran na kang Kamara de Representantes sa ikatulasin huling pagbasa kalagtarikod pang Mayo taon 2024. Si Congressman Elry Villafuerte, iyoan may padrino kana sa bit ng propuestong ley. Pareta na sa ruwas kang Pilipinas, ngunyan nagpalapad ng mga missiles ang Hezbollah sa nagkaparang lugar kung saan nakaposisyon ang mga soldados kang Israel. Sigun sa Lebanese Group, nasa idang ipikatubang ang mga missiles sa mga soldados sa Israel sa Golan Heights.
Nagamit pa sila ng long-range anti-ship cross missile sa Kifar Giladi. Apora digri, Iguaman Fadi-1 missiles ang sayang ginamit sa Northern Haifa. Inako kan soldados kang Israel na nakadetect sinda ni mga rockets haling teritoryo kang Lebanon. Sa baletang sports sa bilyard, liwat na naman na mayagpag ang bandera kang Pilipinas sa world stage kan billiards matapos masungkit ni world champion Carlo Biado ang corona duman sa Ho Chi Minh City Open na ginibo sa Huang Huang Gymnasium sa Vietnam. Kinaipuan ni Biado na ilatag ang bilog na porsa kani sa bilog na panahon kan laban takaning pugulan. Ang pagpurbar ni Mario He kang Austria na maisungkit ang 13 8 gana sa finals. Naibulsa ni Biado ang $35,000 na premyo ulang pa sa 1.9 million pesos. Mientras tantong nagkanigo na sanahan sa kalaban sa runner-up na may premyong $13,000. Yan na po mga bareta sa Kakampi Network News. Gunyang pong aldaw na Martes. Kakampi Network News. Mga baretang naantabayan, asina kay Baran Yato ang DWEB-FM Kamsur sa Ringconada, ang 99.3 sa KM Kakampi Partido, asinman ang 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pagkarambog ang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, hari manig sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Nakaibaran ko sa Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalas pong maray kasunod pag-antabay. Antabayaran po at yan ang coverage ka mga kakamping radyo sa mangyaring filing kan COC ka mga kandidato kan Team 1 Kamsur sa Opisina Provincial kan Commission on Election dyan po sa Capitol Complex sa Manuaan Kampili, Camarines Sur. Thank you, good morning. Mabalos ka sa inyo pag-antabay. Kakampi Network News. KM Kakampi Kamsur.